Ayon kay TikTok user Francisco Javier, nagsimula ito matapos niyang mag-ikot sa abandonadong bukid sa Espanya. Habang nag-iikot siya, biglang sumara ng malakas ang pinto sa likod niya. Hindi ko alam pare, anong nandito? Hello? Pakinggan niyo siya. Wisid. Hindi mo yun. Talaga. Ngayon talaga, ginawa niya sa likod ko. Mula nung pagbisita na yon, nagsimulang makarinig si Francisco ng mga tawa, boses at pati na rin iyak ng isang sanggol sa loob ng kanyang apartment. Simula akong mag-record dahil may naririnig akong kakaibang tunog mula sa banyo. At mag-isa lang ako sa bahay. Sa loob ng banyo. Ayan na. Anong kalokohan to? Makinig ka. Sa banyo. Walang tao? Kahit ang Alexa niya na sabi niya ay nakadisconnect, ay biglang tumugtog ng mga nakakatakot na boses. Makinig ka. Enya? Gusto kitang makita. Nakadisconnect ba yun? Grabe, igulat ako. Putsa. Hindi. Grabe, nagulat ako. Isang gabi, habang tahimik ako nanonood ng TV, may kumatok sa pintuan ng pasilyo. Pakinggan nyo, kakasimula ko lang makarimig ng katok mula sa pintuang yon. May kumakatok pa talaga o iniisip ko lang? Yung Hello? Hindi, Mari. Anong demonyo yon? Anong demonyo yon, pare? Anong demonyo yon? Anong kabaliwan to? May ilaw na nakabukas. Tingnan mo yon. Ano yun? Pare. Grabe. Sobrang gulat ako, pare. Lumapit si Francisco at napansin ang tila isang batang nakatingin sa kanya sa salamin. Binuksan niya agad, ngunit walang tao sa labas. Nagsimulang mag-alala ang ina. Nang tumanggi ang anak niyang maiwan mag-isa sa kwarto niya, laging tumitingin ito sa isang sulok at minsan biglang tumatakbo palabas. Sinabi niyang may narinig siyang sigaw sa kwarto. Akala ng ina ay panaginip lang o ingay mula sa labas. Nagdesisyon ang babae na suriin ang kamera na inilagay niya para magbantay.
Biglang may narinig na tunog na parang sigaw ng isang babae. Tumingin ng diretso ang bata sa kamera at tumakbo palayo na takot na takot. Hindi nakita ng ina niya ang kahit sino at di niya nalaman saan galing ang tinig na iyon. Nakuha ba ng mikropono ang tunog mula sa kabilang kwarto o matagal nang may nakikita ang bata na di nakikita ng matatanda? Isang minero sa Brazil ang nagsabing nakaririnig siya ng iyak ng babae habang naka-duty. Ang mga tunog ay parang palapit ng palapit sa mga lagusan, pero kapag hinahanap niya ang pinagmumulan, wala siyang nakikitang tao. Halika, bumaba ka. Sabi ng mga kasama niya, narinig din nila ang mga ungol, pero ilang linggo ring naging chismis lang ito. Tingnan mo ang pinakamadilim na parte ng lagusan. Sa harap ng manggagawa, parang nabuo ang silweta ng babaeng nakaputi, hindi gumagalaw sa gitna ng halumigmig at mga pader na bato. Agad umatras ang lalaki, kumbinsido na iyon ang parehong presensya na ilang araw na niyang naririnig. Simula noon, tinawag siyang multong nobya ng minahan. Si Susie Solomi, isang artista, ay nakatira kasama ang pamilya niya sa lumang bahay sa Inglaterra na itinayo noong 1902. Ang ari-arian ay may ilang gamit pa rin mula sa mga dating may-ari, pero may isa na palaging nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang lumang larawan na nasa ikatlong palapad. Sabi ng kanyang pamangkin, may batang nagngangalang Kilber na nakatira sa kwadrong yon at mahahaba ang pag-uusap nila. Ano? Narinig ko yun. Narinig ko yun. Hindi ako tangga. Matalino ako. Ako ang pinakatalino sa klase. Sa totoo lang, hindi naman. Gusto mo ito? Kaya itatago mo na ba ito? Okay. Pagod na ako. Nagugutom ako. Pwede itong lumamig? Hindi ka pwedeng humawak ng malamig na bagay. Bakal, Pero ayos lang ako. Pakinggan mo kung paano niya inilalarawan ang sinasabing bata. Hindi niya ito tinutukoy na parang imahinasyon lang, kundi parang isa sa mga pinakamatalik niyang kaibigan. Gusto mo ba siya? Oo, si Gilbert ay isa sa pinakamatalik kong kaibigan. Saan siya galing? Hindi ko alam. Sa tingin ko, ipininta ito ng lalaking dating nakatira dito. Mabait pa si Kilpar? Kinakausap ka ba niya? Anong sinasabi niya? Na huwag magdasal. Akala ni Susie ay guni-guni lang yun ng isang batang babae, pero nag-imbestiga siya tungkol sa kasaysayan ng bahay. Sa pagsisiyasat ng mga talaan, nakita ni Susie ang litrato ng unang pamilyang tumira dito. Isa itong larawan ng bahay noong 1916 at itinayo ito noong 1902. Ito marahil ang unang pamilya o isa sa mga unang pamilyang tumira sa bahay na ito. Kita mo, 6 tao sa larawan. Sa pagtingin ko sa mga talaan ng English census, natuklasan ko na ang pangalan ng ama ay si Jay. Si Maud at anak niyang si Dorothy ay magkasama sa balkone. Naitala rin dito noong 1911 ang kapang-anakan ng batang si Gilbert. Sa litratong ito, mga 5 o 6 na taong gulang siya. Hindi ako sigurado kung bakit wala siya kasama ng iba pa niyang pamilya sa larawan. Ang ginawa nila sa kanya, may matindi lang akong pakiramdam na may nangyaring talagang masama sa kanya, nagawa mismo ng sarili niyang pamilya.
Ang pinakakakaiba ay dito matatagpuan ang larawan ng araw sa bahay. Binanggit sa dokumento si Gilbert, isang batang lalaki na ipinanganak noong 1911, ngunit nakapagtataka, wala siya kasama ng iba pang miyembro ng pamilya. Ang kwarto kung saan siya sana matutulog ay siya rin may nakasabit na larawan. Makalipas ang kaunting sandali, nagsimulang makarinig si Susie ng malalakas na kalabog na nagmumula sa ikatlong palapag. Isang gabi, nadatnan niya ang pamangkin na kumakanta ng You Are My Sunshine habang sinusubok ang iangat ng mga tabla ng sahig. Nasa mang araw, ikaw ang aking araw. Nasa ng araw, ikaw ang aking sinad ng araw. Pagkatulog ng bata, bumalik sina Susie at kapatid niya sa parehong lugar. Mukhang lumalabas na ito sa liwanag. Nakakabahala ang simbolo, kahawig ng nasa larawan. Isa lang ba itong simpleng pagkakataon o may gumagabay sa bata? Nasa ng araw, ikaw ang aking araw. Nasa ng araw, ikaw ang sinag ng araw ko. Ilang video nakuha sa loob ng KFC restaurant sa Ecuador, naging viral sa social media matapos magsalita ang mga empleyado tungkol sa mga insidenteng nangyari noong madaling araw. Kwento nila, nagsisimula ang mga pangyayari habang inihahanda pa ang lugar bago tumanggap ng customer. Sa isang video, may isang manggagawa na naglilinis mag-isa nang biglang may tila gumalaw malapit sa kanya. Ilang oras ang lumipas, isang ibang kamera ang nakakuha ng halos kaparehong insidente sa ibang bahagi ng establishmento. Ang mga larawan ay naging usap-usapan at tinalakay pa sa mga palabas sa telebisyon sa Ecuador. May ilang tao ang naginala na baka bahagi lang ito ng isang promo, habang ang iba naman ay naniwalang totoong natakot ang mga empleyado. Nagpatingin ng pasyente sa doktor pero naging kakaiba ang kanilang usapan. Ayon sa lalaki, sa nakaraang konsultasyon ay nakakita siya ng isa pang doktor na nakatayo sa tabi niya. Pakinggan mo lang ito dito. Pakinggan mo lang ito dito. Tingnan mo dito. Anong ginagawa natin ngayon? Nakikita mo ba itong maliit dito? Tingnan mo ito. Sino itong tao dito? Ayos, ngayon alam ko na talaga ang buo niyang pangalan. Claudio Hernandez. Hindi ko siya kilala sa pangalan yon. Pero nung araw na yun, ako... Nasa tabi mo siya dito.
Mga 1 hanggang 4 na buwan na. 3 buwan. Mga 3 buwan. Pumasok ako, nagsimula tayo mag-usap, nakita ko siyang katabi mo. At pagkatapos tumingin ako at tinanong ko siya ng maayos. Nasusundan mo ba lahat? At pagkatapos nagsalita siya ng ganito, ang pangalan ko ay Claudinho. Hindi ko lang iyon maalala noong oras na yun. Ako rin ay isang doktor. Naalala ko naman yun kung sino siya. Ako rin ay isang doktor. Si Dr. Joa ang magsasagawa ng prosedur mo. At ako ang tutulong. Ang ginagawa na pamamaraan ko. Grabe. Ngayon, next side ko siya. Nang ipinakita ko, sabi niya, tingnan mo kung saan siya ipinanganap. Namatay siya noong 1,800 at 78 bata pa siya noon, hindi ba? Pero sigurado, may ganap pakatiyakan na siya yun dahil sa exam. Dahil sinabi niya pangalan at ang mukha ay hindi na bago kahit kunti. Ang impresyon ko nung nakatayo siya ay medyo mas payat siya noon. Kasi noon nakaupo pa rin siya ng ganun. Maniwala ka man o hindi. Sinabi niya sa akin ang pangalan. Noong una siyang pumunta, sabi niya sa akin, tinanong nila ako kung marunong ako mag-Pranses. Paano nga ba ang kwento? Tinanong man kita kung marunong ka ng Pranses. Ganun talaga ako magsalita, Pranses ako. Hindi ko alam kaya tanong ako. Nahihiya pa nga ako magtanong sa'yo, di ba? Nagsalita ako, Doktor, marunong ako mag-Pranses. Kaya sabi ko, itong taong to, baliw talaga. Ikaw lang ang kinakausap ko. Tapos sinabi mong, hindi ko alam kung anong dapat kong nakamtanto. Isang tanong na hindi akmado mismo. Kaya tinanong kita, kilala mo ba isang doktor na ang pangalan ay Claudinho? O parang ganun. Kaya sinabi mong, hindi. Pagkatapos nun, siya yun. Ngayon alam ko na ang buong pangalan niya. Claudinho, hindi Claudinho. Naalala niyang ipinakilala ng tao ang sarili bilang Pranses na doktor at sinabing tutulong sa proseso. Hindi kilala ng doktor ang may ganong pangalan. Nang ipakita sa kanya ang larawan ni Claude Bernal, isang Pranses na doktor na namatay noong 1878, na-excite ang pasyente at sinabi niyang yun mismo ang taong nakita niya. Sabi niya, kilala niya ang muka, pangalan at maging kung paano ito nagpakilala. Kahit sinasabi niyang hindi pa niya nakita ang litrato, totoo at natural ang reaksyon niya. Pero hindi pa rin ito pinapatunayan ang nangyari. Isang di ka panipaniwalang pagkakataon na kalimutang alaala o baka may sumusunod pa rin sa doktor. Ikaw ang magdesisyon. Si Susan Murlock ay ina ng 2 taong gulang na bata na isang gabi ay may sinabi sa kanya na nakakabahala. May isang tao raw na nakatago sa aparador na laging nakangiti sa kanya. Kinuha ni Susan ang telepono niya, lubos na nga bigla at agad na pumunta para tingnan. Sinabi sa akin ng anak kong babae na may isang tao sa kanyang aparador na hindi tumitigil sa pag-iti sa kanya. Tingnan natin. Open it. That's a person. May tao ba? Maari mo bang ipakita sa akin kung nasaan ang taong iyon? Dito mismo. Dito mismo. Natatakot ako. Si Elsa ba yun? Dito. Hindi. Hindi. Natatakot ako. Natatakot ka ba? Okay. Maari mo bang ipakita sa akin kung nasaan ang taong iyon? Bata ba siya o matanda? Isa siyang matanda. Matanda ba siya? Elmo. Gusto mo bang isuot ang costume mong Elmo? Oo. Mayroon bang matanda sa loob ng iyong aparador? Oo. At nandun lang ba siya? Ayos lang. Uncle. Natatakot ka ba? Isa siyang tao. Sige, ilalabas natin ang taong yun doon. Ayon sa bata, matanda raw iyon at siya'y umiyak. Ngunit pagbukas ng pinto, wala namang nakita. May ilang manonood na inisip na ang isang guhit sa kahon ay maaring magmuhang muka. Inalis ni Susan ang kahon, inubos ang laman sa likod ng aparador at inalis ang anumang aninong pwedeng makalito sa kanya. May parang isang bagay na hugis, babae sa kahon, na talagang kakaiba. Inilabas ko ang kahon at inalis ang mga damit. Baka yon ang dahilan ng anino. Kaya inalis ko lahat ng damit sa likod ng aparador. Inilabas ko ang kahon at patuloy pa rin niyang nakikita ang tao. Nakikita pa rin niya ang tao na nandoon at patuloy siyang niningitian. Kahit ganon, patuloy pa rin ang bata sa pagsabing nandoon pa rin ang tao nakangiti. Sa huli, ikinandado ni Susan ang aparador na iyon at mula noon ay mahimbing na natutulog ang kanyang anak.
Isang kamera sa pasukan ng isang bahay ang nakuhanan ng batang lalaking kalmadong lumalapit sa isang pinto. Walang tao sa likod niya at mukhang wala namang anumang panganib. Ngunit bago siya makapasok, may madilim na bagay na biglang lumitaw mula sa bahay. Makikikita ang itim at bahagyang aninag na anyo na tila dumaan sa saradong pinto at tinamaan ang bata ng sapat para mapatumba siya. Mabilis ang pangyayari kaya mahirap tukuyin kung nahawakan siya ng anino o basta nawalan siya ng balanse. Ang pinaka nakakabahala ay mukhang lumitaw ang anino mula sa isang bahay na hindi pa napapasok ng bata. Kakaibang pagkakataon ba ito? Panlilinlang lang sa paningin o may pumigil sa kanya sa pagbukas ng pinto? Bumisita si paranormal investigator Mark Reyes at pamilya niya sa Evangelical Spiritual Church sa Cicero, Illinois. Ang gusali ay dating nagsilbing punerarya at sinasabing may mga nangyayaring mahirap ipaliwanag doon. Sa investigasyon, biglang nag-react na matindi isa sa mga metro niya sa isang walang taong opisina. Natatakot ka ba? Nakakatakot ang kwartong iyon doon. Nakita mo ba? Halika dito. This one. Ito ay isang pribadong opisina. Hindi, ang ibig ko sabihin ay bukas ito dahil ayos lang tayo. Wala ni isa sa mga naroroon ang nakakita ng anumang kakaiba nung oras na yon, pero nang pinanood nila ang recording sa bahay, napansin nilang may figura sa likuran. Ang anak na babae ni Mark, para may naramdaman pa siya at lumingon, kahit na hindi niya napansin ang presensya. Maaring isa lang itong tao na nasa likuran. O baka naman may kinalaman ito sa nakaraan ng gusaling ito, ikaw na ang bahalang humusga. Inaalagaan ng lola ang kanyang 2 taong gulang na apo. Nang biglang tumigil sa paglalaro ang bata, nagsimula siyang tumingin papunta sa kainan. Sinabi ng bata na may dumarating. Nakakatuwa naman! Hindi na ako makapaghintay na dumating ang taginit para makalabas tayo at makapaglaro. Miss ka na si Mimi. Missing kita! Nesting kita! Ha? Sinong darating? Darating siya. Sino? Siya. May nakikita ka bang tao sa likod? Him. Who? Him. Siya ba? Nasaan siya? Nasa bahay ba natin siya? Saan? Ipakita mo sa akin. Nasaan siya? Nasa mismong harap po ba siya? Sino siya? Isang batang lalaki. Sinong nariyan, Dino? Anong ginagawa niya sa amin? Nasaan siya? Nasa silikainan ba siya? Ipakita mo sa akin kung sino siya. Iabot mo ang kamay mo. Dalhin mo ako sa kanya. Ipakita mo siya sa akin. Kapag tinanong siya ng lola kung sino ang nandoon, itinuturo ng bata ang isang bahagi ng kwarto at sinasabing may lalaki sa harap niya. Hanggang sa puntong yon, parang isa lang itong laro ng mga bata. Pero pagkatapos ay nagdagdag ang bata ng isang detalye na lubos na nagbago sa atmosfera. Sabihin mo, nandito ba siya? Oo, nandito siya sa kainan natin. Anong ginagawa niya rito, Gino? Anong itsura niya? Ay, bug. Malalaki ba ang mga mata niya? Anong ginagawa ninyo sa sala namin, Gino? Umuwi ka na sa inyo. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Anong ginawa niya? Anong ginagawa niya? Tara na, tinatakot mo ako. Aakyat na tayo. Tara na, kinatakot mo ako. Aakyat na tayo. Oo, kinatakot mo ako. We're going upstairs.
Sinabi niya na yung hindi kilala ay may malalaking matang parang insekto. Tinangka ng babae na hamunin ang presensya, ngunit sa huli, dinala niya ang bata sa itaas habang takot na takot siya. Salamat sa panonood hanggang dito. Matatapang lang ang nakakagawa nito. I-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya para sa mas maraming katatakutan. Sana maganda araw mo.